Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Jumpy. Medyo maputi, chinito. Nasa 5'6" ang height. Tagong-tago. Pero isa po talaga akong truly na Darna. I don't like girls kasi. Gays and guys ang love ko. At tulad ng iba na may fetish, same ko rin. Gusto ko yung mga players like basketball or volleyball players. Madalas akong manood ng mga laban. Tapos, fetish ko rin seeing their armpits. Kuya dahil sa may friend akong naglalaro ng volleyball na alam ang pagkatao ko, nasasama po ako sa kanya minsan. Pero ang minsan ay naging lagi. Dahil sa isa nilang co-player na gustong gusto ko. Bagong recruit nila. Every Saturday and Sunday sila naglalaro. Either may pustahan o laban. At ang tinutukoy ko ay si Lope. Si Lope, Kuya nasa 6 flat ang height. Sabi ng friend ko, lalaki daw pero parang may something. Malalaman nyo mamaya. Ang tindig ni Lope, ang katawan, ang kilikili, ang maliit na muka, maamong-maamo, ang labi na kay pula. Nakakaintriga talaga. Kahit na player si Lope, siya yung tipong may pagkamahiyain. Lalo na kapag tinatawag siya ng friend ko para mapalingon sa amin. Doon naman ako tinutokso ng friend ko. Kasi aminado ako, crush na crush ko talaga si Lope. Hindi naman ako malandi, Kuya Kumbaga, kapag may nagustuhan talaga ako ay loyal na loyal ako. Kumbaga ba ay siya lang ang hinahanap-hanap ng aking mga mata. Naks. Kuya after months ng pagsama ko sa kanila, eating together, ganun ay unti-unti. Nagkakausap na kami ni Lope. Mas nakakael. Aminado ako ang boses ni Lope. Lalaking lalaki kasi. Madalas kapag ang lalaki walang jowa o girlfriend laging iisipin bading. Pero iba si Lope. Sa kanyang kaastigan parang hindi mo talaga siya pag-iisipan. Maraming bakla at babaeng humihiyaw kay Lope. Dahil si Lope ay jowa material talaga. Lumipas pa ang ilang buwan, pinakita ko kay Lope na kaibigan ako at maaasahan niya ako. In short, Kuya naging super close talaga kami. Minsan nga may mga naririnig kami na babasag. Best daw kaming dalawa. Hanggang sa nakasanayan na nga naming tawagan yon. Best. Minsan Kuya doon kami kina Lope nagpo-food trip. Nakakatuwa ang pamilya ni Lope na welcome lahat, mapag-girl, boy, bakla, tomboy. Hindi ko rin sila nakitaan ng pagiging judgmental sa anak man o kaibigan ni Lope. Sa anak man, okay, kay Lope man o sa kaibigan, okay. Kasi ewan ba, ibang-iba si Lope, Kuya Sa mga banat niya, sa salita, hindi mo talaga iisipin na may nagtatago sa kanyang ibang pagkatao na malapit ko na palang mabisto. Isang araw, Kuya nang mapunta ako kina Lope dahil ipinadala ng aking kaibigan ang kanyang jersey ay nag-iisa lang siya sa bahay. Bago ako dumating ay inulan ako na siyang di na ako nakasilong kasi malapit na naman ako. Oh, bakit ka basang-basa, bes? Oo nga, bigla kasing umulan. Ambon lang naman tapos biglang lumakas. Tara dito, pasok ka. Nasaan pala sina tita? Sina mama, wala sila. Nag-swimming, bes. Oh, bakit di ka sumama? Tinatamad ako Sandali pala. Tara sa kwarto, magpalit ka ng damit, bes. Makyat kaming kwarto, Kuya Kumuha ng damit si Lope sa cabinet. At doon nga, Kuya dali-dali naman ako naghubad at nagpunas without thinking anything. Nang nakakuha na si Lope ng damit na ibibigay sa akin ay tumungo siya papunta sa akin. Feeling ko nag-slow mo. Ang guwapo ni Lope talaga. Pero ang nakapagtataka ay ang kanyang tingin. Bakit bes, may dumi ba ako sa mukha ko?
Wika ko. Tumayo siya sa harapan ko. Tinitigan ako, Kuya E. Walang salitaan. Kinakabahan ako. Hindi ko alam anong ibig sabihin nito. At doon nga, Kuya E, walang salitaan. Matangkad si Lope kaya halos tumungo ito. Ang puntirya, ang labi ko. Hindi ko inaasahan ang kissing to the max. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang lalaking hinahangaan-hangaan ko ay heto na. Hinahalikan ako at super passionate. Dinala ako sa kama at nagtanggal na rin siya ng pagtaas. Nanghina talaga ako at hindi halos makagalaw dahil sa pinapangarap ko lang ito. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras, Kuya E. Mula ulo, pababa, in-enjoy si Lope. Ang paps ni Lope, winner na winner. Akala ko ay maliit dahil matangkad siya, pero nagkamali ako. Hindi talaga pa rin ako makapaniwala na naroon ako, nakatingin mula sa itaas, lantak-lantak at ang nag-e-enjoy na si Lope. Matapos ang mahaba-habang paglantak ko, pinaangat ako ni Lope. Muli ay kissing na bongga. At mas nakakabigla na siya naman ang bumaba. Pinarana sa akin ang ligaya. Kuya E, dumating kami sa punto ni Lope na nagbaligtarang numero. Hanggang sa nagsabay na sumabog ang bulkan ng magsalitang kamay. Pagod na pagod kami. Tinanong ni Lope kung ano yung nangyari. Gusto kita. Wika ko. Sabi niya naman niya ay, talaga? Gusto rin naman kita. Oo naman, papayag ba ako o gugustuhin ko bang mag-initiate na mangyari ito kung hindi kita gusto? Teka, linawin mo ha, anong klaseng gusto ba? Pwede kong sabihing mahal kita kasi may nararamdaman naman ako sa'yo. Mahirap man isipin na ganito pala ako pero maniwala ka. Sa'yo ko lang nagawa ang lahat ng ito. Sabi ni Lope. O paano yan? Anong eksena natin? Tanong ko. Pwede nating itago pero syempre dapat exclusive lang tayo. Walang dapat na iba rin ikaw. Uy, oo naman anong akala mo sa akin? That night, Kuya E, pinagsaluhan namin ng magdamag. Tari ng pinagsaluhan ng magdamag. Masaya ako nang inamin sa akin ni Lope ang mga pagkakataong nakatingin din siya sa akin. Tulad nga ng nabanggit ko sa simula ng aking letter na may something. Kuya E, nilampasan ni Lope ang expectation ko sa relasyon ng kinausap ako ng kaniyang mama. Inamin daw sa kanya ni Lope ang relasyon namin at hindi raw siya tutol basta huwag sasaktan ng anak. Para kaming nasa teleserye na niyakap pa ako ni mama. Hindi ko in-expect, Kuya E, na maagang ipapaalam ni Lope ang namagitan sa amin. Lihim man ang relasyon namin ay may basbas naman ang kaniyang ina. Dahil sa pagiging loyal ni Lope, gulat din ang kaniyang teammate sa revelasyon niya na kami ng araw. Super long hair talaga ang peg ko kay Lope. Kuya, isang araw ng laro nila Lope ay na-injury ito dahilan upang mag-alala ko. Kaya ako ang nag-alaga kay Lope. Matapos noon, matagal-tagal hindi naglaro si Lope dahil halos mapilay siya. Dahil doon, nagtigil sa trabaho si Lope at tumao na lang sa tindahan nila. Minsan din naman sinasamahan ko siya. Ilang buwan naman na okay na siya. Nagbalik si Lope sa paglalaro kahit na ayaw na ng pamilya niya. Mapilit siya at ako naman, kahit nag-aalala, hindi ko naman siya mapigilan sa first love niya. Pero Kuya E, sabi nga, hindi talaga masasabi ang aksidente dahil halos mabagok ang kanyang ulo sa sumunod na aksidente niya. Nagpasalamat ako na nakaligtas pa rin siya. Pero hindi pa pala tapos ang pagdurusa niya. Isang araw matapos niyang lumabas, sumakit ang ulo bigla ni Lope. Susugod namin siya sa ospital pero Kuya E, dead on arrival na. May naipit daw na ugat sa ulo na hindi niya kinaya. Something like that. Hindi ko alam na yung araw na yun habang umaaray siya at yun na yung huling yakap niya sa akin. Ang araw ng pamamaalam
na pala sa akin ni Lope. Hindi ko alam paano ko tatanggapin ang pangyayaring yon sa aking buhay, ang pagkawala ng taong pinakamamahal ko. Siguro nga po, ipapakilala sa iyo ang taong magmamahal ng tunay sa iyo. Ngunit sabi nga, lagi ay hiram lamang ang buhay. Matatapos at matatapos din kung kailan babawiin ang buhay. Wala naman tayong magagawa. Sino tayo para magreklamo? Kaya piliin nating ipakita, iparamdam ang pagmamahal sa mga taong nagmamahal sa atin at lagi piliing maging masaya. Pasensya na Kuya E, mukhang napadrama talaga ako. Pero ito po talaga ang nilalaman ng aking puso at kwento. Salamat po, Jumpy. Hindi ko ina-expect yung ending nito, no, dahil napakaganda ng pagkakakilala, napakaganda ng mga pangyayari. Kumbaga swabing-swabe na hindi mo isipin na may hindi magandang mangyayari, pero well, ganun nga talaga yung buhay, no. Ikaw na nga yung nagsabi na hiram lamang pero nakakalungkot. Sana ay mas marami pa yung pagsasamahan nyo ni Lope. Condolence sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Jumpy, sa iyong binahaging kwento. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.